Tunay naman talagang napakasarap pagka pinagsama mo yung liempo tapos meron pang inihaw na isaw. Sikat na sikat ito sa mga taga-norte na kung tawagin nila ay insarabasab. Kaya naman kung gusto mong makita kung paano ko ito ginawa, simulan na natin. Meron tayo ditong isaw ng baboy at meron din naman tayo ditong 4 na pirasong liempo. Nahugasan at nalinisan ko na nga rin yung isaw, kaya naman dito sa ating kawali, isasalang muna natin yung ating mga liempo. Titimplahan lang natin ito ng bawang, lalagyan din natin ito ng asin, lalagyan din natin ito ng laurel, at syempre lalagyan natin ng tubig para mapalambot. Salang lang natin ito hanggang sa kumulo na nga. And then pagka kumukulo na nga, aalisin lang muna natin yung kanyang mga impurities. Syempre medyo marumi yan, kaya kailangan natin tanggalin. At pagkatanggal naman natin ng ating mga nakikitang impurities na yan, lalagyan natin yan ng pamintang durog. Wala kasi akong pamintang crack ngayon, kaya yun na lang ang aking gagamitin. Pero kung may pamintang buo kayo, okay din naman. Hayaan lang natin itong kumulo, mga 10 minutes pa, and then gagawin natin, hahanguin muna natin ito. So gagawin natin, itatabi muna natin itong 4 na pirasong liempo na ito para mapagbigyan natin ng daan at mapalambot din natin yung isaw naman ng baboy. Maraming salamat pala sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. At ganoon din naman po sa mga bago nating followers, maraming salamat po. Welcome po kayo dito. Makalipas naman ang halos kalahating oras, hahanguin lang din natin ito at papalamigin. At maya iihawin naman natin ito. So ngayon naman iihawin ko yung mga liempo. Isasalang ko lang dito sa ating uling na may baga o dito sa ating ihawan. Isasalang na rin naman natin dito yung mga isaw. Sa kung paano tayo mag-ihaw ng nakasanayan nating mga liempo o kaya ng isaw ng baboy, ganoon din naman ang ating gagawin. Hayaan lang natin itong medyo nag-aapoy ng bahagya para nga maganda yung pagkakaluto at medyo may smoky flavor siya. Pero tama lang yung mga ganyang klaseng apoy, wag naman yung masyadong masusunog na at baka mamaya wala nang matira kundi maging uling na lang yung ating iniihaw. At isang paalala lang, kung meron kang mataas na uric acid at ayaw mo kumain ng mga ganito o meron ka ring kolesterol na iniingatan, please lang, wag ka nang kumain o mag-try ng ganitong luto. Dahil sa wala naman itong pilitan, ito lang ay na-share ko lang. Ako naman din ay nag-iingat sa aking pagkain. Makalipas ang mga ilang minuto, pwede na itong isaw at pwede na rin naman yung ating liempo. Ngayon naman maghihiwa lang tayo ng mga sangkap na gagamitin natin. Isang pirasong sibuyas na medyo malaki-laki at maghihiwa rin tayo dito ng isang mga kasinlaki lang ng ating hilalaki na luya. At syempre gagamit din naman tayo dito ng siling labuyo. Dahil syempre hindi naman pwedeng kainin niya ng walang pampagana. Ibang klase naman talaga kasi kapag ang kinakain natin ay medyo may maanghang ng bahagya. At naghiwa na rin pala ako dito ng mga ilang pirasong siling haba. Pagkatapos ko namang hiwain ng ating mga sangkap na gagamitin, hiniwa ko na nga lang din itong mga isaw. Sa tingin ko nga medyo malamig na, kaya nga inumpisahan ko ng hiwain. Sa kung gaano kalalaki yung nakikita nyo paghihiwa ko dito sa ating isaw, ganun din naman ang gagawin natin paghihiwa dito sa liempo. Dito nga sa part na to, hindi ko na mapigilan tigman yung isang pirasong liempo na aking hinihiwa. Talaga namang napakasarap. Dahil nga habang iniihaw mo yan, naamoy mo na at nagugutom ka na nga. Kaya naman dito sa ating lagayan, pinagsama-sama ko lang yung aking mga hiniwa at tinimpla ko na nga yung ating mga hiniwang sibuyas, yung ating hiniwang luya at lalagyan natin ito ng ating mga pampaanghang. Ganito lang naman kasimple at ganito lang naman kadali ang ating ginagawa. So nilalagyan ko lang din ito ng asin at paminta and then lalagyan natin ito ng suka. At syempre ang gagamitin natin suka dito ay sukang Ilocos. Napakasarap naman kasi nito. Kung wala naman kayong sukang Ilocos, okay lang. So haluin lang natin ng haluin hanggang sa mag-incorporate na nga lahat ng ating mga nilagay na sangkap. At pag okay na nga ang lahat at nahalo mo na, pwede na tayong maglagay sa ating serving plate. At wag mong kakalimutan na tawagin ang iyong mga kaibigan o tawagin ang iyong mga pamilya. Dahil tayo ay magsisimula na. Hindi para uminom kung hindi para mag-almusal. O diba, napakadali lang naman palang gawin itong insarabasab. Kaya naman kung may time ka o kaya may time ka bukas, pwede mo itong gawin at ma-share sa iyong mga kamag-anak. Masarap itong gawin ngayong weekends. Kaya kung ako sa'yo, bumili ka na ng mga sangkap at magsimula ka na bukas. Salamat!